Good morning mga idol, good morning. Ang paksa ng ating tatalakayin sa video natin ito ay may kaugnayan sa kalikasan. Naniniwala ba kayo mga idol na yung sinasabi nilang pangil ng kidlat o yung ngipin ng kidlat ay totoong mapanganib kapag ikaw ay may hawak o tangan nito? Yan ang ating papaksain sa video nating ito. Yan mga idol, bago tayo magpatuloy ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga. At nawa mga idol ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Gaya ng sa pambungad natin kanina, ang paksa ng ating tatalakayin may kaugnayan nito sa kalikasan tulad ng kidlat. Marami tayong napapanood sa video na mga antingero na nagtatangan ng iba't ibang klase ng mutya ng kalikasan tulad ng pangil ng kidlat. Sinasabi nilang ngipin di umano ng kidlat. Alam niyo ba mga idol, ang kidlat isa sa mapanganib na kalikasan. At pag yan ang nagalit, walang sinasanto kahit sino. Ano man ang mga bagay na tinatamaan yan, siguradong may peligro at may pagkasira o pagkawasak. Lalo na kung ang tatamaan yan tao. Malamang siya ay mamatay. May mga nagsasabi na kapag ikaw daw may hawak o tangan na kidlat o anumang mutya ng kidlat na nagmula sa kidlat, mapanganib daw yan dahil pagka makulimlim at masama ang panahon, lalo't kumikidlat, ikaw ay tatamaan ng kidlat, mamamatay ka. Hindi mo rin daw yan pwedeng ipasok sa loob ng bahay kung meron ka nyan, dahil nga baka maaaring tamaan ng bahay mo at buong pamilya mo madamay. Yan ang liliwanagin natin mga idol. Alam nyo ba mga idol, ang kidlat kapag tumama sa anumang mga bagay tulad ng puno o ano pa man yan, hindi na niya muling tatamaan ang lugar na yan. Dahil yung lugar na yan, nandiyan na yung kanyang gabay o yung kanyang iniwang kapangyarihan. Paano niyang kakalabaning muli yung kanyang gabay o yung kanyang iniwang kapangyarihan sa lugar na yan? At kung halimbawa, ikaw naman ang mapalad na makakuha nun, paano pagtaglay mo yun, tatamaan ka ng kidlat? Ay ikaw ang tagapangalaga ng kanyang iniwang gabay o yung kanyang iniwan na mutya doon sa lugar na kung saan ito tumama. At magiging tagapangalaga mo na ito. Bilang tagapangalaga ka ng kanyang iniwang kapangyarihan, nasa iyo ang kanyang suporta. Di ba tama? Ngayon, paano yung sinasabi ng iba na kapag ikaw daw ay meron yan, may peligro kang mamatay o tamaan? Pwede mangyari yun na tatamaan ka kung yung pinagkatiwala niyang gabay na tangan mo ay gagamitin mo sa masama, tulad ng pang-aabuso sa kapwa o paggawa ng mga iba't ibang uri ng kasamaan. Hindi siya papayag na gagamitin mo ito sa ganyang uri ng mga kalukuhan. Kaya, kung ikaw may tangan yan at ginagamit mo sa mabuti, lalo sa pagtulong sa kapwa,
nasa iyo ang kanyang suporta. Di ba? Tama? Kaya yung mga haka-haka ng iba, hindi naman natin tinatawaran yung kanilang mga kakayahan o kanilang ano. Ako po, hindi naniniwala doon. Kasi, anumang bagay, anumang mutya ang ipinagkaloob sa'yo, hindi ka ipapahamak nito maliban na kung ginagamit mo nga sa masama. O, di ba? Tama? Ngayon, pinakababalastik at mapanganib na mutya, yan ang sa kidlat. Oo. Dahil alam naman natin, libong voltahe ang taglay niyan. Walang sinasanto yan kapag may tinamaan. Sigurado. Lalo na kung ikaw ay isang tao lang. Kaya kung ikaw ay may tangan yan o may hawak yan, ingatan mo na magamit mo sa hindi maganda. Lalo sa pang aabuso. Para wag kang mapahamak. Yun ang tunay na pangyayari. Hindi yung basta ka na lang tatamaan ng walang dahilan. Maging ang batas natin o ang batas ng Diyos, hindi ka paparusahan kung wala kang ginagawang masama. O, di ba? Ang kidlat ay isang kalikasan. Galing yan sa taas. Galing sa Diyos yan. Anumang uri ng kalikasan, ang galing yan sa Diyos. Eh, gagamitin mo sa masama. O, papayag ba ang ating Panginoong Diyos na yung kanyang kalikasang nilikha ay gagamitin mo sa hindi maganda? O, tulad yan, lalo na yan, kalikasan ng kidlat, gagamitin mo sa hindi maganda. Eh, papatayin ka mismo nung mismong kidlat na may-ari niyan. Yan ang sigurado. O, pero kung ginagamit mo sa matuwid at sa mabuti, eh, nasa iyo ang patnubay. O, di ba? Yan lang mga idol ang ating may papaliwanag doon sa mga napapanood natin video na di umano mag-iingat sa mga tinatanganang mutya ng kidlat o ano pa man yan na nanggaling sa kidlat dahil baka ikaw daw ay tamaan at madamay pa ang buong pamilya mo. Totoo yun, matadamay ang buong pamilya mo lalo sa loob ng bahay yung kanyang mutya. Pero kung hindi mo naman ginagamit sa masama at ginagawa mo ng pamproteksyon, ba't ka naman tatamaan? Ba't naman siya magagalit para wasakin pati buong sambahayan mo? O, di ba? Protektado pa ang buong sambahayan mo kapag kaya nasa loob ng iyong bahay. Bakit? Eh, tangan mo yung gabay. Nasa iyo yung ano niya eh. Ikaw nangangalaga eh. Kaya kapag meron ka niyan, sino man sa inyong meron tangan niyan, ingatan nyo na magamit nyo sa hindi maganda. At higit sa lahat, dapat yan, hinihingi mo ng pahintulot sa ating Panginoon. Para lalong maging mabisa. Hindi yung meron ka niyan, pagmamalaki mo, pagmamayabang mo, ayun, dun magagalit sa iyo yung may-ari niyan. Oo. Parang halimbawa, sa ating mga tao, may kapangyarihan ka. Binigyan mo ng kapangyarihan yung kakilala mo o kaibigan mo. Aba, sabihin natin, may tungkulin ka sa pamahalaan. Di siyempre, may kapangyarihan ka niyan. Ngayon, yung kaibigan mo, na umaasa sa'yo, binigyan mo rin siya ng kapangyarihan para mangasiwa o magano doon sa lugar na sasakupan mo, ay inabuso mo. Ginamit mo sa hindi maganda yung kapangyarihan na pinagkaloob sa'yo. Baka yung mismo nagkaloob sa'yo, yun ang magalit sa'yo. Di ba? Ganon. Eh, lalo pa ang kalikasan. Hindi yan papayag na gagamitin mo siya sa masama. Yan. Salamat ng marami mga idol sa maikli nating kwentuhan ito. At sana kahit paano naunawaan nyo yung nilalaman ng ating kwentuhan. Huwag kayong matatakot kung sino man sa inyo may tangan yan. Kaya kung meron ka yan, pangalagaan mo maigi, ingatan mo, mahalin mo, gabay mo yan, patnubay mo, tutulungan ka. Diba? Paano ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ay pansamantalang nagpapaalam. Pero bago ang lahat, siyempre, hayaan nyo munang muli ko kayong batiin ng isang magandang hapon. Sa mga panig ng ating basa na roon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. So, mga idol, hanggang sa muli, paalam!